So guys, mura kasi ang nagagastos nila dito kaya usong-uso ngayon ang ganitong klasing bahay na kung saan ito po ang cladding house, half cement, half cladding. So ito po makikita natin ang sistema ng pagkagawa nito at yun nga, ibinahagi pa sa atin ni Foreman kung paano niya ito ginawa at ang mga materyales na kanyang ginamit dito ay inilista natin para maihatid sa inyo. So ito po siya sa atin nating mabuti kung paano ang setup dito. Kung mapapansin nyo, 4x4 na tubular, ayan po. Na 1.5 po at diretso po yan ang pinaka-poste niya at meron pong semento or half cladding, half cement po ang bahay na ito. So ang kagandahan dito, saktong sukat ito, standard na ang sukat po ay 20 feet by 20 feet at meron po itong dalawang kwarto at isang CR at meron din po itong terrace, kitchen and dining area at sala, kompleto po. So ang kagandahan nga ay saktong budget at siguradong kayang-kaya mo rin magpagawa nito. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang isang ginawang bahay ng Foreman na kakilala natin o kaibigan na siya nating ipipresenta sa inyo baka sakaling ito'y magustuhan nyo ang kanyang trabaho ay pwede nyo po siyang kontakin. Ilalagay po natin ang kanyang FB at number sa dulo ng video na ito or mag-comment kayo. Siya po ay sasagot sa inyo or tawagan nyo na lamang siya. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 6 meters in total of 36 square meters kabuuan. Ito po ay kinonvert natin by the feet at lumalabas na 20 feet by 20 feet. Meron dalawang kwarto at isang CR. Maliwalas na sala at kitchen and dining area at ito nga yung terrace. So ito po pag-usapan na natin ang materyales na ginamit dito na kung saan ito ipinresinta sa atin ni Foreman para mailathala rin sa inyo at mapagbasihan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Lalong lang kung concrete ang inyong paggagawa at ganito rin lamang, ay mapagkukumparahan nyo ang gastos nito. So ito po't umpisahan na agad natin yan. Kung mapapansin natin yung half hollow blocks po at ito nga po guys, ayon kay Foreman, number 4 po ang ginamit na half hollow blocks na yan at lahat kabuuan ay 550 pirasong hollow blocks po ang ginamit. And then sa mga semento naman, ay umubos po ito ng 70 pirasong semento. Yan sa kabuuan na po yan, kasama na po ang palitada at flooring. Sa mga bakal po ay 10mm at 8mm po ang ginamit dito. At ito po ay 40 piraso sa 10mm at 30 piraso sa 8mm, kaya 70 pirasong bakal po ang ginamit dito. At yung tire wires or yung mga alambre ay 7 kilos. At ang mga buhangin naman, Corsan, ay 4 na mini dump na ELF. So yan po ang kabuuang ginamit dito sa structural about dito sa concrete na hollow block semento bakal. Guys, sa mga tubular naman, yung mga bakal sa upper body. Ito naman ang ating talakayin na kung saan, ayon kay Foreman, mga tubular po, 1.5 po ang kapal na ginamit diyan. Ito po ay gumamit ng 2x4 at 14 na piraso. Yan, gumamit po ng 2x4, 1.5 ang kapal, 14 na piraso at 2x3, 1.5 din po ang kapal at 15 piraso naman ito. At gumamit din po ng 2x2, 25 piraso at 1.5 din po ang kapal. Guys, yan po yung ginamit dito na iba dito sa paggawa ng trusses at yung iba po dito sa body niya. At sa C-purlins naman po, yan. Yung ginamit po dito sa bubong. Yan yung trusses ng bubong at ito po ay 1.5 din ang kapal, 2x3 at 35 piraso na C-purlins kabuuan po dyan sa bahay na yan. And then yan guys, kung napapansin natin, buo na po yung bahay, may Foreman na. Kinakabitan na po ito ng mga cladding. So yan naman po ang ating pag-usapan ngayon, yung mga nagamit na yero at yung cladding at yung iba pang parte ng bakal dito sa terrace. So unahin po natin itong sa terrace. Gumamit po sila dito ng 2x2 at 3 piraso po ang nagamit dito sa mga railings ng terrace. At 1x2, 4 na piraso at 1x1, 4 na piraso. Puro 1.5 din po ang kapal niyan. Yan po yung mga railings ng terrace nito na nakikita natin. So ito naman po ang ating pag-usapan, yung kanilang ginamit na cladding at yung color roof. So ito po ayon kay Foreman. Ang nagamit po dito na yero ay color roof, long span, rib type. At dito po gumamit sila ng 5.4 meters ang haba at 8 piraso po ang nagamit. Meron din pong 4 meters ang haba, 7 piraso ang nagamit. Yan po yung yero na yan. And then 3.5 meters ang haba, 5 piraso ang nagamit. Yan, maaring ito po yung sa terrace at yung kabilang side. So yan po yung ginamit na color roof, long span, rib type. And then guys, yan po naman yung cladding, yung nakapaikot na yan na dingding.
So ayon po kay Foreman, 2.5 meters po ang haba ng bawat isa nito. Kabuuan sa bahay na ito, nasukat na 20 feet by 20 feet na ganyan pong design ay gumamit po sila dito ng 25 piraso na 2.5 ang haba. So and guys, nakita natin buo na at kompleto at yung idinatali natin sa inyong mga materyales na kung saan ito'y galing kay Foreman at kung saan ito'y pwede nyo mapagbasihan sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya po ito'y inilathala natin sa inyo. So ito nga guys ang katanungan, magkano nga ba ang kabuuang nagastos dito? Labor and materials. So guys, if ever na interesado kayo makausap si Foreman, ito po ang kanyang FB. Ito po si Sir Dexter Banlasan from Davao del Sur. Yan, Davao del Sur area po siya. Pwede nyo po siyang kontakin, mag-message po kayo or tawagan po siya. Ito po ang kanyang FB. And then guys, ayon po kay Sir Dexter, kay Foreman, lahat po ng ito, ganitong sukat na 6 meters by 6 meters in total of 36 square meters. By the feet naman po ay 20 feet by 20 feet na meron pong 2 kwarto, isang CR, sala at kitchen and dining area at maliwalas na terrace na kung saan ito pong nakikita natin buong bahay na ito. Ang kanya pong kontrata dito, lahat-lahat, labor and materials, ito po ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos.